Nahihirapan ka bang magpatawad ng iyong kapwa? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 18, verses 21 to 35, and I read it for you. Then Peter came and said to him, Lord, if another member of the church sins against me, how often should I forgive? As many as 7 times? Jesus said to him, Not 7 times, but I tell you, 77 times. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he began the reckoning, one who owed him 10,000 talents was brought to him. And as he could not pay, his Lord ordered him to be sold, together with his wife and children and all his possessions, and payment to be made. So the slave fell on his knees before him, saying, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the Lord of that slave released him and forgave him the debt. But that same slave, as he went out, came upon one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And seizing him by the throat, he said, Pay what you owe. Then his fellow slave fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. But he refused. Then he went and threw him into prison until he should pay the debt. When his fellow slaves saw what had happened, they were greatly distressed, and they went and reported to their Lord all that had taken place. Then his Lord summoned him and said to him, You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not have had mercy on your fellow slave, as I had mercy on you? And in anger, his Lord handed him over to be tortured until he should pay his entire debt. So my heavenly Father will also do to every one of you if you do not forgive your brother or sister from your heart. Napakaganda po ng ating pagbasa ngayong araw na ito. Magandang pakinggan, pero napakahirap po sa aktwal ng buhay. Nahirapan ka bang magpatawad ng iyong kapwa? Ano ang mga rason kung bakit hindi mo magawang patawarin ng iyong kapwa? Marahil dala ng kung ano ang nangyari, napakasakit, talagang iniyakan mo, nagtampo ka, nagalit ka. Kaya hindi mo magawang patawarin ang iyong kapwa. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, isa po sa attitude na itinuturo at ipinapaalala sa atin na dapat sana'y magkaroon tayo palagi ay ang laging nagpapatawad ng ating kapwa. Saan nagmumula ito na kailangan nating magpatawad? Ang ating Panginoong Jesucristo ay tinanong ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, ilang beses po ba kailangan magpatawad? 7 times? Hindi, sabi ng Panginoong Jesucristo. But you need to forgive 77 times. Napakaraming beses. Walang hanggan. Hanggat kaya mo, gawin mo, magpatawad ka. At doon na nga nagbigay ng napakagandang kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buod ng kwentong ito ay tayong lahat ay pinatawad. Kailangan tayo matuto ding magpatawad sa ating kapwa. Ang Panginoon ay isang mapagpatawad na Diyos. Tayo po, mahilig po tayong humihingi ng tawad kapag tayo ay nasa palengke. Tatawad tayo sa presyo ng karne, isda, gulay, o kung ano pa man yan. Napakahusay po nating humingi ng tawad. Mapababa ang presyo. Pero sa aktualmente ng buhay natin,
kapag ini-apply na natin ang pagpapatawad sa ating kapwa na nagkamali sa atin, nahihirapan po tayo. Palayain mo ang iyong sarili. Kapag hindi po tayo makapagpatawad, napakabigat po niyan sa ating puso at pakiramdam. Lumiliit ang ating mundo. Hindi tayo makapunta doon. Hindi natin magawang kausapin ito sapagkat nandyan ang presensya niya, kumikitid ang ating mundo. Ang pagpapatawad ay isang makadiyos na gawa. Ito ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kung marunong tayong humingi ng tawad sa Diyos, sa tuwing tayo po ay nagkasala, bakit nahihirapan tayong humingi ng tawad o magpatawad sa kapwang nakikita natin? Ang Diyos hindi natin nakikita, humihingi tayo ng tawad, pero ang kapwa natin na nasa harapan na natin at nakikita natin, hindi natin magawang patawan ng kapatawaran. Pakaisipin po natin yan ng maigi. Isang panawagan na magpatawad ng mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kaming magpatawad ng mula sa puso. Mapalaya at maghilom nawa ang sugat na nangyari sa nakalipas na kahapon sa aming kapwa. Panginoon, turuan niyo po kaming magpatawad. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.